Napansin mo ba? Kapag may isang tao na sunod-sunod ang maling desisyon, parang sunod-sunod din ang gulo sa buhay niya. Pero kapag may taong maayos mamuhay, marunong sumunod sa tama, kadalasan may kapayapaan at direksyon ang buhay. Tanong: galit lang ba ang Diyos kapag may consequences? O may gusto siyang ituro sa atin tungkol sa pagsunod? Sa Deuteronomy 28, sinabi ni Moses sa Israel, kapag sumunod kayo sa Diyos, darating ang pagpapala sa pamilya, kabuhayan, at buong bayan. Pero kapag tuloy-tuloy kayong lalayo at magrerebelde sa Kanya, darating ang kaguluhan, kahirapan, takot, at pagkawasak. Hindi dahil gusto kayong saktan ng Diyos, kundi dahil ang paglayo sa Kanya ay laging may kapalit. Importanteng maintindihan natin ito ha. Ang Deuteronomy 28 ay hindi simpleng pagmabait kaya yaman ka. Hindi ganun kababaw. Ito ay usapan tungkol sa tipan, covenant relationship ng Diyos at Israel. Parang tatay na nagsasabi sa anak na, kapag sumunod ka sa tamang landas, mapapabuti ka. Pero kapag pinili mong lumayo, masasaktan ka. Hindi dahil kontrolado niya ang anak, kundi dahil alam niya ang bunga ng maling daan. At mapapansin mo sa chapter na ito, na habang tumitindi ang rebellion ng Israel, tumitindi rin ang consequences. Una, kabuhayan ang naapektuhan. Sunod, kalusugan. Tapos relasyon ng lipunan. Hanggang sa dumating sa pagkawatak-watak ng buong bayan. Ipinapakita nito na ang kasalanan hindi lang personal issue. Kapag tuloy-tuloy ang rebellion, nadadamay ang pamilya, komunidad, at buong bansa. Pero ito ang maganda, hindi nagtatapos ang kwento sa sumpa. Dahil kahit bumagsak ang Israel, may plano pa ring restoration ng Diyos. At dito pumapasok si Yeshua, si Jesus. Sabi sa Galatia chapter 3 verse 13, siya ang nagdala ng sumpa para sa atin para magkaroon tayo ng kapatawaran at bagong buhay. Hindi tayo naliligtas dahil perfect tayo. Naliligtas tayo dahil tapat ang Diyos. Mga kapatid, real talk lang. Minsan gusto natin blessing pero ayaw natin ng obedience. Gusto natin ng kapayapaan pero may tinatago naman tayong kompromiso. Pinapakita ng Deuteronomy 28 na ang utos ng Diyos ay hindi pampabigat. Protection iyon. Kapag sinasabi ng Diyos na umiwas sa kasalanan, hindi dahil killjoy siya kundi dahil alam niya kung saan hahantong ang rebellion. At tandaan mo ito. Ang pinakamalaking blessing ay hindi pera. Hindi katanyagan. Hindi magandang trabaho. Ang pinakamalaking blessing ay ang malapit ka sa Diyos. Tanong: may bahagi ba sa buhay mo ngayon na alam mong matagal ka nang kinakausap ng Diyos pero matigas ka pa ring sumunod? Ano ang kailangan mong isuko sa Kanya today? Tayo'y mag-pray. Panginoon, salamat sa iyong salita na nagtuturo hindi lang ng pagpapala kundi pati ng katotohanan tungkol sa kasalanan. Turuan mo kaming sumunod hindi dahil takot kami kundi dahil mahal ka namin. Patawarin mo kami sa mga panahon na pinili naming lumayo sa iyo. Tulungan mo kaming mamuhay ng tapat at nakahanay sa iyong kalooban. Salamat dahil kay Jesus may kapatawaran, restoration, at bagong simula. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung may natutunan ka rito, comment mo. Ang tunay na blessing ay malapit sa Diyos. At share mo ito sa isang taong kailangan makarinig na may consequences ang rebellion pero may pag-asa pa rin kay Jesus.